napansin ko, nagmamakaawa sila, madaling araw palang humingi ng tulong. Tapos, Lunes, pupunta yan ng PCSO. Martes, pupunta po yan ng DOH, hingi ng tulong. Miyerkules, pupunta yan ng DSWD. Huwebes, pupunta yan ng PhilHealth. Pag may balanse pa yan, mangungutang, ibibenta yung karabaw, isasangla yung refrigerator para lang po makalabas sa ospital. Bakit natin pahirapan ng Pilipino? Pera naman nila yan. Pwede namang ilagay sa isang kwarto, ilagay sa ospital. Ayan na po yung malasakit center, andyan sa isang kwarto, na humingi ng tulong sa inyo. Ngayon, na isabatas natin, tumulong naman kayo, PCSO. Gawan nyo naman po ng paraan. And I'm sure, COA naman siguro ay may konsensya naman itong mga to na gustong gumawa ng paraan. Sabi ko nga, kung gusto nyo tumulong, may paraan. Kung ayaw nyo tumulong, may dahilan. Pero let me remind you, hindi nyo yan pera. Pera ng taong bayan yan. Lahat tayo rito, pansamantala lang tayo sa posisyon natin. Pansamantala lang tayo sa dito sa mundong ito. Lahat ng malasakit offices. Singit ko na lang, no? Since na-discuss na natin, nandito ang ating AGM po ng PCSO, Mr. Arnel Casas. Naging issue po itong inyong kawalan ng personnel sa mga PCSO desk, no? Sa mga malasakit centers. At nabalitaan ko, sabi nyo, dapat ang magbibigay ng tulong ay ang plantilla. Kakulangan nyo sa plantilla personnel at meron kayong AOM, no? Audit Observation memo na natanggap na dapat plantilla po. But nasa batas na dapat po meron kayong tao sa malasakit center. Sa batas po yan, mandated by law po yan. Ngayon, pasagutin rin natin, una ikaw, and then the COA. Tanungin natin ang COA, kung bawal yung hindi plantilla, ano yung remedyo ninyo? Pwede bang maglagay kayo ng personnel doon na JO kung hindi nyo talaga kayang mag-hire ng plantilla, but yung magbibigay ng assistance para hindi maipagkait ninyo yung tulong sa mga nangangailangan ng tulong na hindi na kailangan magmakawa. Sa totoo lang, Mr. Casas, isa po ito sa dahilan kaya naisipan natin nun ito yung Malasakit Center. Ako taga Mindanao po ako, Batanggenyo po ako na Bisaya na taga Mindanao. Nakita ko as early as 1990s, yung mga pasyente sa PCSO nagmamakaawa, 5 a.m. 5 a.m. nandiyan yan sa sidewalk, nag-aantay, pumipila kasi hoping na makakuha ng assistance sa inyo. Kaya nung panahon ni former President Duterte, naisipan ko na ilagay, pinakiusapan ko ang PCSO, hindi pa ito batas na maglagay ng desk sa hospital. It started in Vicente Soto. Tapos pinarami natin at nung naging senador ako, sinabatas natin. Dahil napansin ko, nagmamakaawa sila, madaling araw palang humingi ng tulong. Tapos Lunes, pupunta yan ng PCSO. Martes, pupunta po yan ng DOH, hingi ng tulong. Miyerkules, pupunta yan ng DSWD. Huwebes, pupunta yan ng PhilHealth. Pag may balanse pa yan, mangungutang, ibibenta yung karabaw, isasangla yung refrigerator para lang po makalabas sa ospital. Bakit natin pahirapan ng Pilipino? Pera naman nila yan. Pwede namang ilagay sa isang kwarto, ilagay sa ospital. Ayan na po yung Malasakit Center, andyan sa isang kwarto na humingi ng tulong sa inyo. Ngayon, na isabatas natin, tumulong naman kayo, PCSO. Gawan nyo naman po na paraan. And I'm sure, COA naman siguro ay may konsensya naman itong mga to na gustong gumawa ng paraan. Sabi ko nga, kung gusto nyo tumulong, may paraan. Kung ayaw nyo tumulong, may dahilan. Pero let me remind you, hindi nyo yan pera. Pera ng taong bayan yan. Lahat tayo rito, pansamantala lang tayo sa posisyon natin. Pansamantala lang tayo dito sa mundong ito. Pero yung tulong ninyo sa mga kababayan natin, di malilimutan ng taong bayan yan. Kaya pakiusap ko lang po sa inyo, kung may problema, may audit observation, kausapin nyo yun yung COA. Anong paraan? Kung kailangan, plantilla ang magbibigay ng assistance, edi yung JO ninyo nandoon sa help desk, sila ang magre-refer para mabilis, hindi na kailangan magmakaawa. Sir, kung pupunta sila sa opisina ninyo, panibagong gastos na naman yan. Panibagong pamasahe, yung pangkain na lang nila yon. Laking tulong na hindi na sila kailangan pang pumila doon sa inyong mga regional offices. Tipid sa pamasahe yon, pagkain na lang. Walang pera yan. Nagmamakaawa yung mga pasyente. Sige po, papakinggan po kita ano na ang nangyari sa inyong plano. Bakit bungi-bungi yung inyong mga kukulangan ninyong mga personnel sa mga ilang Malasakit Center. Good afternoon, Mr. Chair, Senator Bong.
First of all, I would like to say, Senator, that yung tulong po natin sa Malasakit Center ay tuloy-tuloy po. And yung tungkol naman po doon sa personnel, considering that we have an audit observation memorandum issued by COA, we complied. However, Senator, I assure you, with our established procedure po on the processing of guarantee letters o Malasakit Center or other PCSO medical access program po, meron po kaming online processing and dito po namin pinaprocess lahat yung applications. Saan sila mag-a-apply? Halimbawa, sa hospital, heart center, NKTI. Saan sila mag-online doon? Bakit hindi nyo lagyan ng personnel doon sa hospital para doon sila hingi ng tulong at i-guide nyo? Yung iba dyan, walang kakayahan na sumilip sa online. Yung iba dyan, walang computer. Yung iba dyan, walang cellphone. Ba't lagyan nyo na lang po ng tao? Kaya nga tayo may desk kayo doon sa mga malasakit center para tumulong po. Huwag niyong pahirapan. Tulungan po natin yung mga pasyente. Yes sir, you are correct. Ang sinasabi ko pong online submission na po ng application. Ang hospital po ang nagsasubmit sa amin. And yung sa Malasakit Center sir, with the help of the hospital, mga social worker nila, yung map application po sinasubmit po sa amin online. Ang concern ko lang po dito, yung personnel ninyo doon sa mga malasakit center na sabi ko nga kanina, kulang-kulang, naging bungi-bungi na siya. Ibig sabihin is, hindi siya kompleto. Dito sa isang ospital, wala. Dito, meron. Kung kailangan nyo po kung required talaga ng COA na plantilla personnel, lagyan nyo na kung job order, pero yung magbibigay ng assistance para mabilis yung coordination between the JO personnel ninyo doon para magre-report sa inyong opisina, para magbibigay yung plantilla kung kailangan talagang ang disbursing officer is a plantilla. Employee dapat, no? Pwede nyo pong gawa ng paraan. At hiningi lang po namin ng assurance ninyo, it's mandated by law naman po, na tuloy-tuloy ba ang inyong, since tuloy-tuloy naman inyong saya dyan sa PCSO, tuloy-tuloy naman po ang inyong mga bingo-bingo dyan, tuloy-tuloy naman ang inyong kita dyan sa PCSO, sana naman, i-share nyo naman sa mga mahirap yung kita na huwag na silang pahirapan pa. Tuloy-tuloy ba ang inyong, can you assure this committee na tuloy-tuloy po ang inyong assistance even next year? Mr. Senator, yes sir. Actually, we assure you, we have set aside our budget for Malasakit Center up to the end of this year, and we have included that budget for 2025 po for Malasakit Center. At yung tuloy-tuloy yung access nila, yung easy access po, yun lang naman po ang, ako na po ang nakikiusap sa inyo, sir. Sa management po ng PCSO, and I'm appealing po sa inyo. Sabi ko nga, tayo nasa gobyerno, ay mas maalala nila tayo kung ano yung nagawa natin para sa ating mga kababayang Pilipino. Yung performance po ng PCSO, someday it will reflect yung tulong ninyo, yung easy access ninyo sa kanila, lalong-lalo na po sa mga walang-wala, na walang ibang matakbuhan. Please lang po, make services easier for the poor and indigent patients. Yun lang po, kasi ngayon sa record natin, 40 out of 166 lang po ang merong PCSO. Buti na lang ang DSWD, naka 164 na raw sila ngayon. At ang PhilHealth naman po, dahil automatic naman, di ba? Automatic naman sa pag na-admit sila, kakaltasan talaga ng PhilHealth dahil miyembro po. Kaya nga, pinaglalaban natin ang PhilHealth na may pondo sila, may budget sila, maximize their resources para lumaki yung counterpart. Ito na yung sinasabi ko. Halimbawa na lang po, sir, no? Ito yung classic example. Pag merong hospital billing, totoo ito, 87,000 billing. Kung binawasan ng PhilHealth, less than 10,000, nakakuha sila 9,000, may balance pa na 78,000. Pumunta sila ng PCSO, ng DSWD, binigyan ng 5,000, 74,000. Kaya pupunta sila sa DOH for MyIFIP, bibigyan ng 20,000. So, 58,000 pa yung balance. Kung kayo, wala kayong tulong, yung 58,000 na hanapin niya, isasangla na yung refrigerator, yung kalabaw. Pero kung meron kayong tulong, mas mababawasan pa yung bayad. At kung tinaasan ng PhilHealth ang kanilang counterpart, mas mababawasan yung out of pocket ng Pilipino. So napakahalaga po yung ambag-ambag ninyo. Hindi lang po ambag-ambag ninyo, napakahalaga po dito yung konsensya ninyo. Para na lang po sa kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino. Mr. Chair, bilang huli, last word lang po. Para sa amin po, ang mahalaga po ay malaman kung kailan ma-roll out ang konsulta package. That will require 194 billion every year, no? Because it's an annual package.
So ang pag-alis ng pondo sa PhilHealth ng subsidy for the indirect ay makakaapekto po rito. So pangalawa po na punto, ganun pa man na ayaw natin na mag-interfere ang mga politicians sa MAIP, ang katotohanan po, at alam po ito ng mga hospital director, nag-iikot po sa Kongreso at saka sa Senado ang mga pasyente para humingi ng guarantee letter. No? Kaya yan ang is a sinasabi ko, reality po. pag mataas ang budget ng PhilHealth at mataas yung benepisyo ng PhilHealth, hindi na yan pupunta at magmamakaawa ang mga pasyente dahil makukover na po ng PhilHealth. Yun po. Yeah, kung matagal nyo nang tinaasan yung benefit packages ninyo, tinaasan nyo yung case rates ninyo, malaki yung counterpart ninyo, mas mababawasan yung hanapan ng Yes. paraan ng mga pasyente. Hindi na yan magmamakaawa sa mga iba't ibang opisina. Sinasabi mo nga sa mga opisina ng politiko. Yes, Mr. Chair. And, Yun po. and I don't know kung totoo po, sa heart center, marami pong pasyenteng nag-aantay ng GL. Hindi po sila Totoo po nag-discharge. yan. Totoo yan. Kaya Pati dito sa amin. pumipila ho, nagkakaroon po ng inefficiency ang mga ospital dahil sa GL na hiniintay nila sa mga kung kani-kanino Kaya po. I agree with you, Dr. Perez, kasi kung tinaasan nga ng PhilHealth ang counterpart nila, participation nila, yung coverage nila, ay mas mababawasan yung hospital billing ng pasyente. Hindi lang sa heart center, sa lahat. I'm talking about all hospitals. Actually, Mr. Chair, if I may, ang intention natin sa Universal Healthcare Act, dapat po pag sinasagot, kung mas mataas nga, kaya yung sinasabi ni Senator Bongo, mas mataas, hindi na dapat ang pasyente pumupunta pa sa politiko. Hindi na dapat tatakbo kung saan ahensya. And that's the intent. Hopefully, yan talaga ang, kaya nga tayo nagkakahiring para malaman natin kung paano, saan nagkulang para yun ang putirihin natin na marating na talagang pag hospital pa lamang, dapat antimano doon pa lamang ay lahat ng yung problema at nandun na mararamdaman ng pasyente, nandun ang tulong ng ating gobyerno. Thank you, Mr. Chair. Sige, Dr. Liquete muna sandali. Ng NKTI, Executive Director. Ito, meron silang maraming pasyente Sir. ito, parang heart center din po ito. At malaki ang requirements nito pag na-admit ka doon. Kailangan mo ng transplant, operasyon, dialysis. Laki po ng ginagampanan nitong NKTI. Thank you, Your Honor. Actually, given na yon na gusto namin lahat tumaas ang PhilHealth. Kasi sa pag-charge ng pasyente, inuuna po yun, di ba, yung mga deduction for PWD and then PhilHealth, etc. Talagang malaki ang gap, especially for our chronic renal patients. Ang problema, totoo namang, pag ang pasyente pumupunta sa amin at walang-wala nga, okay naman yun i-refer sa malasakit. Ang problema namin ay yung mas marami itong problema sa mga private patients na naghihintay ng GL from senator daw, congressman. Wala pa silang GL pag pumapasok sila sa amin. And oo nga, financially incapacitated sila. Accepted naman yon. Pero sa kanila nanggagaling na they're waiting for GL from the congressman. So one time nga I was called sa Congress, bakit daw hindi ako nagbibigay ng GL sa Congress? Sabi ko, hindi naman ako nagbibigay ng GL. So thank you, nung nagkaroon na yung malasakit, nare-refer na namin agad. So ang problema namin is that, sabi nga, limited Singit ko lang lamang. yung Malasakit Center, walang pinipiling pasyente, di ba? Yes, sir. Kahit sino. Basta Basta i-refer poor namin. and indigent patients ka. Mhm. Yan. Yeah. Tagal na yan. Ganun talaga. Nasa Talagang batas ano yun. Pero malalaki pa rin ang gastos ng mga pasyente. So, naglilimit man ang malasakit, di ba? Para naman maraming mabibigyan. But I get GLs, 500,000, 1 million. Sabi ko, yun na nga, may iniquity talaga in all this. Kaya, tinignan namin, sino ba talaga ang nagbigay nito? Tama, kontrolado nga sir, ng politicians natin. I'm just putting everybody on the ground. Kasi kami po ang naiipit, no? Pag sinabi ng pasyente na naghihintay sila ng GL, hindi naman namin sila mapapauwi, no? Lalo na kung namatay. Sige, approve na lang ng approve. At saka, sayang naman if we hold the bed, kailangan namin ng beds. So, approve na lang. Until, sometimes, ang utang sa amin ng GL is amounting to 1 billion na. Sige pa rin. Actually, kami ang nagluwal nun. Hindi yun directly from the DOH na nabigyan kami. Yan po ang pakiusap rin natin sa DOH at sa inyo, yung concern ng ating mga specialty hospitals. Kasi the more na natutulog doon na hindi gumagalaw, hindi sila mag-guarantee, hindi sila naoperahan,
sayang naman po yung kanilang hospital beds na pwedeng gamitin, no? So, kindly check nyo po yung inyong utilization ng MAIP kung meron bang equal distribution. Lalong-lalo na po ito sa mga specialty hospital that needs bigger amount, no? Heart center, NKTI, lung center, napakalaki po ng pangailangan. Na ibigay niyo po yung discretion sa kanila to determine kung sino talaga yung nangangailangan. Hindi ko naman sinasabing ibigay niyo lahat. But to assess, meron naman kayong mga social worker to assess dun sa mga nangangailangan at maximize your help sa kanila. At ayaw natin na mangyari sa DOH na natulog yung pondo ng PhilHealth. Dapat sa inyo, yung utilization ninyo, umpisa pa lang ng taon, spread nyo na kagad yan. Mr. Chair, we will do that, but may i-explain ko lang din po that the 4 specialty hospitals are not under really DOH. So hindi po talaga direct yung payment, yung subsidy ng maifip sa Pero kanila. nagbibigay kayo ng tulong. Opo, pero through the through the CHD. Pwede kayong magbigay ng mag-download ng MAIPIP sa specialty. Opo, pero through the regional office of the Metro Manila. So Kaya nga, ibig ko hindi siya sabihin, direkto. ang hospital naman nila, napakalaki ng requirements nila. Kita, sabi nyo, umabot na ng 1 billion. Bigyan nyo, ito yung mga malalaking utilization ng MAIP, bigyan nyo sila ng prioridad. Opo naman Kasi po, Mr. Chair. mahal talaga yung transplant, heart operation. Hindi naman minor cases yan, mga major operations yan. So bigyan nyo po sila ng prioridad. Yun lang po ang aking punto. Opo, Mr. Chair. Pero syempre po yung pag-replenish, depende sa liquidation nila. Because that's the ruling po. If we do not liquidate at least 50%, we cannot really give kahit gusto po namin magbigay. Yun po ang nagiging problem talaga namin. Liquidation. At please, PhilHealth, take note. Pagtaasan nyo yung coverage ninyo, taasan nyo yung counterpart ninyo, mas liliit ang problema nila. Mas mawawala na yung pagmamakaawa na hingi dito ng guarantee letter para lang po makapa-hospital. Yun ang sinasabi ko. Kasi taong bayan po dapat makinabang dito. Po, Mr. Vice Chair, Secretary. gusto ko rin paliwanag yung situation at wala namang akong sinisisi. No? Kasi ang kadalasan po, ang problema sa healthcare, pag may sakit ang iyong loved one, your father, mother, or your wife, talagang pina-admit nila at kung minsan ayaw nilang pumila sa charity, sa indigent, kung saan libre na po lahat tayo. I'd like to explain siguro sa ating author ng UHC law, we have achieved UHC for the poor. Pag ikaw ay indigent, maoperahan ka, makikidney transplant ka, sagot lahat ng gobyerno. Ang problema natin sa UHC implementation ay yung working class. Yung working class, papasok yan sa NKTI, papa-admit po yan sa private. Ang ano doon, ang private, out of pocket ka nun. Ibig sabihin nun, you agree, magbabayad ka kasi nagpa-private ka. Yung doktor may professional fee. Yung ospital, iba yung rate, depende sa room. Yung iba nanghihingi, ano pa nga, naka-suite room pa eh. So, ako, masama din ang loob ko na hinihingan yung MAIP ng professional fee, hinihingan yung MAIP ng bayad sa kwarto na kung nagpunta lang sila sa charity, libre ko sila lahat, sagot sila ng Government of the Philippines. So I think maganda magkaroon din tayo ng sistema sa Pilipinas, similar to Singapore. Pagpasok mo sa ospital, ang unang magpapatingin sa'yo ay hindi social worker. Ang unang titingin sa'yo ay financial advisor. Titingnan niya kung ano yung kaya mong bayaran, capacity to pay, at pagkatapos na sabihin niya, ay pwede ka dito sa suite room kasi yung insurance mo, kaya bayaran pag mataas yan. Ay dito ka sa charity ward kasi ang kaya lang natin gamitin sa'yo ay yung government funds. So doon tayo nagkaka-confusion, hindi naintindihan ng iba, nagpupumilit sila mag-private. Tapos pag pa-discharge na, manghihingi ng saklolo kay Senator Ejercito. Anong sasabihin, Senator? Ito tatawag ngayon sa akin. Tapos gagawa namin ng paraan, kukunin namin dun sa MAIP at i-GL namin. So yan ang sistema po, no? So kung maganda lang, ma-educate din yung ating mga kababayan kung hindi nyo kaya sa private, kasi yung mga GOCC may private rooms yan eh. At pag nagsabi mo private ka, may professional fee yung doktor yan. Pero pwede ka rin magsabi sa charity ka. Walang professional fee po yun. Bayad na yung mga doktor doon. So yan yung nagiging problema natin sa heart center, sa kidney, sa specialty hospitals. Meron naman tayong social worker to assess, no? Please, sa lahat ng mga medical director, pa-check nyo po ng mabuti sa inyong mga social worker kung sino itong nangangailangan talaga ng tulong. Alam nyo, dyan po napanganak itong Republic Act 11463. Ito pong Malasakit Center para meron na silang isang help desk, isang kwarto po, nandiyan na po yung 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, DOH, DSWD at PCSO para hindi na sila kailangan pang bumiyahe sa mga iba't ibang opisina. Makakatipid sila sa pamasahe. Para po talaga yan sa mga poor and indigent patients ang Malasakit Center. Walang pinipili po yan. Well po, Mr. Samaniego, quick lang po.
Yes, unang-una po nagpapasalamat ako, Chairman.